Habang naglalakad ay isang matandang lalaki ang naglakas loob na lumapit kay Marcian. May katangkaran ang nasabing matandang lalaki at magpakasingkit ang mga mata nito. Maputla rin ang mga balat at halatang may lahing banyaga. Nagpakilala ito kay Marcian bilang si Tandang Predo at tinanong niya ang binata kung ano ang pakay nito sa kanilang lugar. Sinuri pa ni Marcian si Tandang Predo mula ulo hanggang paa. Saka ito sumagot sa matandang lalaki. Ayon kay Marcian, ay may hinahanap siyang tao, kaya muli siyang tinanong ni Tandang Predo kung ano ang pangalan ng taong hinahanap nito. Wala namang may nararamdamang kahinahinala si Marcian sa katauhan ni Tandang Predo, kaya muli niyang sinagot ang tanong ng matandang lalaki. Hinahanap ko po si Mang Cleto. Ayon sa mga magulang ko, ay kilala raw ito na isang antingero rito sa inyong lugar. At sinabihan ako ng mga magulang ko na lumapit kay Mang Cleto upang doon pansamantalang manirahan sa kanilang pamilya. May liham din pong ipinadala ng aking ina para sa kanyang babaeng asawa. Mahabang wika ni Marcian, kaya sinabihan siya ng matandang lalaki na matagal nang tinalikuran ni Cleto ang pagiging antingero buhat nung namatay ang kanyang mag-ina sa kamay ng mga aswang. Nagulat si Marcian sa kanyang nabalitaan, kaya muli siyang nagtanong kung saan matatagpuan ang dating lalaking antingero. Muli siyang sinagot ni Tandang Predo na nasa mga oras na iyon, marahil ay nasa ilog pa si Cleto, ngunit ihahatid na lang daw niya si Marcian sa harapan ng tahanan ni Cleto upang doon mag-abang sa pag-uwi ng dating antingerong lalaki na hindi naman natanggihan ni Marcian. Walang pagdadalawang isip na sumama siya sa matandang Kastila. Samantala, pasado 4:30 na ng hapon nang magpasya si Cleto na tumigil sa pagsagwan at tumuwi na. Mirami-rami na rin ang mga salaping na ipon nito at sapat na iyon sa 3 araw niyang gastusin. Habang naglalakad siya sa daan pauwi sa kanyang tahanan ay nakasalubong pa niya si Tandang Predo at sinabihan siya ng matandang Kastila na may panaoy na naghihintay sa kanya sa tahanan nito. Hindi rin naman nagtagal ang pag-uusap ng dalawa dahil agad din silang naghiwalay ng landas. Nang makarating si Cleto sa harapan ng kanyang bahay ay wala naman siyang may napansin na panauhin na naghihintay sa kanya. Napagpasyahan niyang tumuloy na lang sa kanyang tahanan, ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Nagulat pa siya nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Manong, nagkita na naman tayo. Hindi ko akalain na ikaw pala si Mang Cleto. Hindi rin inaasahan ni Cleto na si Marcian pala ang tinutukoy ni Tandang Predo na panauhin na naghihintay sa kanya. Nagtataka man kung bakit naparoon si Marcian ay inimbitahan pa rin niya ang binata na tumuloy sa kanyang tahanan na hindi naman natanggihan ng binatilyo. Ilang oras din kasing naghintay si Marcian sa labas ng bahay ni Cleto, kaya nakaramdam na rin siya ng gutom at pagkabagot. Kung hindi pa raw siya nagdala ng inuming tubig, marahil ay namatay na siya sa sobrang pagkauhaw. Nang makapasok sila sa loob, ay agad siyang pinakain at pinainom ng inuming tubig ni Cleto. Tinanong pa nga ang lalaki si Marcian kung ano ang sadya nito at kung bakit siya naririto. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Marcian at agad niyang isinalaysay kung bakit siya naparoon. Narito nga po pala ang ipinadalang sulat ng aking ina para sana sa inyong asawa. Subalit,
kinalulungkot ko at nakikiramay po ako sa sinapit po ng inyong mag-ina. Malungkot na usal ni Marcian. Saka nito inabot ang puting sobre kay Cleto na agad naman tinanggap ng lalaki. Nang malaman ni Cleto, ipakay ni Marcian kung bakit ito napadpad sa kanilang lugar, ay agad naman pumayag ang dating antingero na sa tahanan niya muna siya pansamantalang manirahan. Ang binatang panauhin hanggang sa matapos ito ang kanyang misyon. Kinagabihan ng araw din na iyon, nagkataong nasa kalagitnaan ng payapang paghapunan sina Marcian at Cleto. Nang makarinig sila ng pagsigaw at paghingi ng saklolo, otomatik kong napahinto si Marcian sa kanyang pagkain at nang makumpirma niya na hindi niya guni-guni ang saklolong naririnig niya, ay mabilis siyang napatayo mula sa kanyang kinauupuan. Agad na kinuha ni Marcian ang kanyang palakol sa ilalim ng mesa, saka siya patakbong tumungo sa labas. Samantalang nagpaiwan naman si Cleto sa kanyang kinauupuan at nagpatuloy siya sa kanyang paghapunan na tila ba walang masamang nangyayari. Nang makalabas na si Marcian, ay natanaw niya ang mga kabahayan umiilaw ni isang tao, ay wala siyang naabutan sa labas maliban sa mga huni ng kuliglig at alulong ng mga aso. Ay nakakakilabot na katahimikan ang bumabalot sa paligid. Dinala si Marcian ng kanyang mga paa sa likuran ng isang abandonadong simbahan. Mukhang hindi na nagagamit ang simbahang ito dahil maraming nakatambak na mga basura ang naandun at mga sirang kagamitan. Nasulyapan pa nga ni Marcian ang mga basag na bote na nagkalat sa lupa. Tulong! Tulong! May kahinaan lang at tila naghihirap ang boses, ngunit sapat na iyon upang marinig niya. Mas lalong napahigpit ang pagkakahawak ni Marcian sa kanyang palakol. Saka napatakbong pinuntahan ang kinaroroonan ng saklolong naririnig niya. Kusang napahinto lang si Marcian sa pagtakbo nang masulyapan niya ang tila isang napakalaking aso. Mas nakaagaw ng kanyang pansin ay ang nakakaawang tao na pinangingibabawan ng malaking aso. Hayop! Hoy! Ako ang harapin mo! Malakas na sigaw ni Marcian nang masilayan niya ang wakwak na tiyan ng biktima ng aso at nagkalat na rin sa lupa ang mga laman loob nito. Natigilan ang malaking aso sa ginagawa nitong paglantak sa laman loob ng kanyang biktima at galit na napalingon sa kinaroroonan ni Marcian. Tuluyang nakita ng binata ang nanlilisik at namumulang mga mata ng napakalaking aso. Mahaba at matutulis ang ngipin nito. Binahira ng dugo ang kanyang muka at maging ang katawan. Alam ni Marcian na hindi iyon ordinaryong aso. Isang aswang ito. Lumikha ng kakaibang angil ang aswang, saka nagtangis ang mga ngipin nito. Habang nakatitig kay Marcian, sa halip na kilabutan ay sumilay ang kakaibang ngisi sa labi ni Marcian. Ang galit at nakakatakot na mukha ng aswang ay unti-unting nabakasan ng pagtataka. Hindi man makagalaw mula sa kanyang kinatatayuan, ang mabangis na aswang ay mabilis na napatakbo si Marcian. Sa kanya inatake ang aswang. Mukhang hindi iyon inaasahan ng aswang at huli na upang makaiwas at makatakas pa. Dahil sa ilang segundo lang ay mabilis na nakalapit sa kanyang likuran si Marcian.
at agad siyang pinugutan ng ulo gamit ang matulis nitong palakol. Taakas ka pa ha? Malakas na sigaw ni Marcian. Saka sunod-sunod niyang pinagsasaksak ng palakol ang bangkay ng aswang na nakahandusay sa lupa. Hindi na kontento si Marcian dahil sa pinagsisipapan niya ito, ang ulo ng aswang, saka malakas na napalakhak na tila sinasabihan.